Bumalik na ang dating Kawhi. Pero ang Kawhi version na ito ang dapat katatakutan ngayon ng buong NBA. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Naranasan mo na bang maging sobrang nakatutok sa isang laro ng NBA habang pinapanood mong pinapahirapan ng isang manlalaro ang lahat ng dumedepensa, napakiramdam mo na aawa ka na para sa mga depensa? Ganyan ang naramdaman ko habang pinapanood si Kawhi Leonard na dinodomina ang kahit sinong depensang itapat mo mula sa Warriors. Umiskor siya ng 33 puntos laban sa Warriors na ipasok ang sa 20 niyang tira at isa sa mga paborito kong galaw noong laro na iyon ay noong hawak niya ang bola at ginagawan ng poste si Jimmy Butler. Pumwesto siya sa kanan at huminto agad, saka nag-fade ng tira sa harap ni Jimmy Butler at kahit na sa huling segundo, hindi ito nag-mattered na may nakataas na braso dahil ito ay isang mid-range jump shot ni Kawhi Leonard. At sa isang punto ng laro, mistulang naiinip na si Kawhi Leonard sa court, madaling nararating ang kahit anong posisyon na gusto niya, hawak man niya o hindi ang bola. At ang version na ito ni Kawhi Leonard, iyan ang dahilan kung bakit dapat nagsisimula ng maging aligaga ang buong Western Conference kung paano harapin siya sa playoffs at particular sa Nuggets dahil makikita nila ang bersyong ito ni Kawhi sa unang round. At alam ko na iniisip ng ilan sa inyo, iyon ay kung mananatiling healthy si Kawhi. At totoo naman, isa itong tunay na alalahanin dahil sa nakaraang shot 4 sa 5 postseason, hindi siya nanatiling healthy. Pero isang tabi na muna natin iyon. Dahil kung si Kawhi Leonard ay magiging healthy sa playoffs, hindi lang siya isang mahusay na manlalaro pag healthy siya, siya ay talagang isang individual na kayang baguhin ang lahat ng inaakala natin tungkol sa mga Western Conference playoffs sa anumang paraang iniisip ninyo na dapat maglaro ang West. Ibig sabihin, balikan natin at tingnan ang ginawa niya sa Warriors. Isang playoff atmosphere na may malaking implikasyon kung mapapabilang sila sa playoffs at winawasak niya ang lahat ng matchup tulad ni Draymond na posibleng manalo bilang Defensive Player of the Year at si Jimmy Butler. At ang nakakagulat, hindi man lang siya nahirapan. At ito ang dahilan kung bakit ang isang ganap na healthy na Kawhi ay dapat talagang katakutan ng lahat sa West. Dahil kung nakapaglaro ka na ng pick-up basketball at binabantayan ang isang taong halatang hindi dapat sa lokal niyo dahil sa sobrang husay, yun si Kawhi Leonard kapag healthy. Maliban na lang ito ay ginagawa niya sa harap ng pinakamahusay na atleta sa playoffs at iyon si Kawhi Leonard kapag healthy. Maliban na ginagawa niya ito laban sa pinakamahusay na atleta sa mundo, ginagawa niyang madali lang ito kapag nasa pinakamagaling siya. At kapag nasa pinakamagaling siya, ang isolation na laro ni Kawhi ay marahil ang pinakamahusay sa NBA. At ang kanyang isolation numbers para sa kabuuan ng mga laro na nilaro niya ngayong taon ay hindi naman talagang espesyal na bago nating nakita. Gayunpaman, ang kanyang mid-range jumper ay automatiko pa rin at ang kanyang lakas na lumikha ng paghihiwalay din. Kung maglagay ka ng mas maliit na tagapagtanggol sa kanya tulad ni Buddy Hield, binubuli niya ito diretso sa restricted area at nakakakuha siya ng kahit anong shot na gusto mong kunin. Kung umaakyat siya kasama ng kanyang jump shot, meron siyang napakataas na release point. Magiging mahirap para sa mas maliliit na tagapagtanggol na magtaas ng kamay na talagang magiging makahulugang pangontra. Kapag binabantayan mo ang mas malaking player, ginagawa niya itong madali sa pag-dribble para makapuntos gamit ang kanyang handle para sa mga malalamyos na mid-range jump shots. At yan si Kawhi Leonard kapag tumitira siya o aabot siya hanggang sa rim. Tawagin na lang natin itong Kawhi Conundrum dahil wala talagang panalong solusyon dito dahil sa pagiging eksperto niya sa mismatched plays. Isang malaking dahilan kung bakit nakakainis bantayan si Kawhi Leonard ng one-on-one lalo na kapag pumapasok ang mid-range shot niya kahit pa may bantay na nasa harapan o wala. At gusto ko lang mag-focus ng saglit sa kahusayan ni Kawhi sa mid-range. Seryoso, sino sa NBA ngayon ang gumagamit ng mid-range na tulad ni Kawhi Leonard sa palagiang paraan? Makakapangalan ka lang ng iilang players sa NBA ngayon. At hindi lang ito tungkol sa fadeaways na kanyang i-shoot or sa pull-up jump shots, kundi paano siya nakakarating sa mga shot na iyon. Ang kanyang handle ay tahimik na naging isa sa mga pinakamasikip sa NBA. At hindi lang ito tungkol sa fadeaways na kanyang i-shoot or sa pagharap. Sa totoo lang, sa aking palagay, isa ito sa mga pinakamasikip sa kasaysayan ng NBA.
Walang pasiklab na estilo na tulad ni Kyrie Irving ang gagawin niya, kundi isang simple pero nakamamatay na crossover para malampasan ang defenders, o kapag inaasinta ka niya gamit ang mga hesitation dribble moves o maraming mapanganib na jab steps kapag siya ay hindi gumagalaw na naglilikha ng espasyo na kailangan niya. Epektibo, methodical at tunay na walang awa. Sa totoo lang, umabot na sa punto na kapag nakita ko si Kawhi na nag-shoot ng mid-range shot, iniisip ko na papasok ito sa 99.9% ng oras. At ito ay napakahalaga sa playoffs dahil kapag mas mabagal ang mga defenders sa pace at lumiliit ang korte, ang kakayahan ng isang player na lumikha ng sariling shot sa half-court ay historically merong malaking papel sa tsansa ng isang team na manalo ng championship. At si Kawhi Leonard, siya ay hari sa larangang iyon kapag siya ay malusog. At kasing husay ni Kawhi sa bola, ganun din siya kagaling kapag wala ito. Dahil ang Clippers team na ito, kasama sina James Harden at Zubac, ay tahimik na nagbukas ng panibagong antas sa laro ni Kawhi. Habang inaasinta ni Harden ang mga defenders sa isolation, si Kawhi ay naghihintay lang isang pasa ang layo, handang makahuli at umapoy sa shooting. At sa ngayon, kinukuha niya ito sa 42%. Kahit na siya ay dalawang pasa ang layo at ito ay isang Zubac post-up o isang situation kung saan wala siyang bola, siya ay nagpapahirap sa mga defender sa mga ganitong posisyon. At para sa isang Nuggets team na malamang na ilalagay ang kanilang pinakamahusay na POA defender na si Watson kay Kawhi, ang pag-agaw sa kanyang off-ball ability kasama si Kawhi sa mga ganitong posisyon ay maaaring magbigay sa kanila ng maraming problema. Isa itong nakakatakot na pagpili para sa mga koponan sa playoffs sa pangkalahatan. Ngunit ang kasalukuyang Kawhi ay nagpapakita pa rin ng elite defensive instincts na maaaring magbago ng playoff games potentially. Maaring hindi niya ipitin ang iyong pinakamahusay na manlalaro sa lahat ng 48 minuto, ngunit siya ay magbibigay sa iyo ng mga mahahalagang steals, deflections at help rotations na magbabago ng momentum sa mga potential na mahigpit na laro, tulad ng ginawa niya sa mahalagang laro laban sa Warriors down the stretch kung saan si Curry ay sumugod pababa at si Kawhi ay umalis patungo sa sulok tinatalikuran ang kanyang tao. Ang ganitong pass laban sa isang Kawhi wingspan ay hindi mangyayari kung siya ang pinakamahusay na version ng kanyang sarili sa depensa o hindi. At kung ikaw ay naglalampas kay Kawhi's defense kahit nasa yugtong ito ng kanyang career, maghanda kang mabigla sa kung ano ang kaya niyang gawin sa serye laban sa Nuggets. At sa totoo lang, nagsisimula na akong isipin na nakakalimutan na ng mga tao kung gaano kagaling si Kawhi. At kung isa ka sa kanila, pakiusap tingnan lang ang kanyang numero kapag siya ay malusog sa mga serye ng playoffs. Sa totoo lang, tingnan ang mga numerong ito dahil ang ilan sa mga ito ay parang hindi totoo sa akin, ngunit totoo sila kapag siya ay malusog. Playoff Kawhi ay isang tunay na bagay. At kung pinaniniwalaan mong ito ay isang alamat at binabalewala ang kanyang potensyal sa postseason na ito, parang binabalewala mo si Thanos bago pa niya makuha ang mga infestation. Sa kalaunan, isasapul niya ang kanyang mga daliri at ang pangarap ng iyong koponan sa playoffs ay maaaring maglaho sa alikabok kung kaya niya pakiusap sa NBA gods ng Kawhi Leonard manatiling malusog. Dahil ang Clippers team na ito ay iba ang pakiramdam. Alam ko na maraming tao ang nagsasabi nito bawat taon at pagkatapos ay si Kawhi ay nagkakasakit at nawawala ito. Ngunit sila ay pumapanahon ng tama kahit na pagkatapos ng pagkawala ni Paul George. Komportable si Harden. Inaabuso ni Zubac ang mga kalaban sa magkabilang panig ng laro. Si Norman Powell Bogdanovic ay kayang mag-init sa kahit anong pagkakataon. Ang tanging kailangan lang gawin ni Kawhi, kahit na parang ang dali lang, ay manatiling malusog. Alam ko na lagi itong tanong pero sabihin nating malusog nga si Kawhi. Kumpiyansa ka bang tataya laban sa kanya sa isang serye ng 7 laro? Dahil ako, hindi ako kumpiyansa. Kahit na sa konspetong ito ng kanlurang bahagi, hindi ako kumpiyansa. Dahil kung si Kawhi Leonard ay nasa Clippers na malusog, siya ang wild card na pwedeng magbago ng laro. Si Kawhi Leonard ang playoff variable na ayaw kaharapin ng kahit sino. Si Kawhi Leonard ang dahilan kung bakit hindi mo dapat ikandado ang isang paborito sa kanluran sa ngayon. At sa nasabi na yan, ipaalam nyo sa akin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Ano ang palagay nyo sa magiging performance ni Kawhi Leonard sa mga playoffs na ito? Sabihin nyo sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kung mananatiling malusog siya, mag-drop ng like, pindutin ang subscribe button, pindutin ang post notification bell para sa inyo. Dahil playoffs na, mas madalas nang maglalabas ng bagong videos. At sa nasabi na iyan, ang inyong boy Dream Hoops ay aalis na mga pare. Peace! Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.